Naranasan mo na bang maglakad sa buhay na parang walang nakikita? Alam mong may daan sa unahan, pero ang tanging tanaw mo ay ulap. Parang may hamog na bumalot sa lahat. Siguro ipinagdasal mo na, Lord, bigyan mo naman ako ng linaw. Siguro nakiusap ka, pakita mo lang ang buong plano at susunod talaga ako, promise. Pero baka hindi niya ginawa. At ngayon, parang naipit ka, naghihintay. Nag-aalalang baka mali ang direksyong tinahak mo at iniisip mo kung nakatingin na ba si Lord at sinasabing, talaga? Yan ang pinili mong ruta? Pero heto ang kailangan mong malaman, hindi parang Google Maps si Lord. Hindi niya ibinibigay ang buong turn by turn na direksyon sa simula pa lang. Hindi niya ipinapakita ang buong biyahe. Dahil kung gawin niya yon, baka matakot ka lang at humanap ng ibang daan. Sa halip, binibigyan ka lang niya ng sapat na ilaw para sa susunod na hakbang. Kaya nga sabi sa awit 119, 105, ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Hindi floodlight, hindi neon sign na tinuturo ang dulo ng biyahe, isang lampara lang, tamang-tama lang para makita ang isang hakbang sa unahan, ang paghihirap ng paghihintay. At gets kita, nakakainis yun minsan, kasi gusto natin ng katiyakan. Gusto natin makita agad ang finish line bago pa magsimula. Gusto natin marinig si Lord na nagsasabing, "Oh, tanggapin mo ang trabahong yan. Hindi, huwag mo siyang i-date. Oo, lumipat ka sa syudad na yan. Hindi, huwag mo nang i-order yung extra large pizza." Pero hindi ganun gumagana ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi pag-alam sa resulta, kundi pagtitiwala sa Diyos na may alam nito. Naranasan mo na bang pumasok sa isang season na tila tahimik si Lord, na panay dasal mo pero parang ang langit ay nananahimik? Baka natanong mo na rin, Lord, naririnig mo pa ba ako? May mali ba akong ginagawa? Bakit parang ang labo-labo? Naaalala ko si Abraham. Sabi ng Diyos sa kanya, umalis ka, pupunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Yun lang, walang mapa, walang itinerary, walang detalye. Go. At nagkaroon siya ng pagpipilian, manatili sa komportable o tumapak sa hindi kilala. Minsan, hindi binibigay ni Lord ang buong detalye kasi gusto niyang sa kanya ka magtiwala, hindi sa plano. Ang pananampalataya ay pagtapak. Bago makakita, isipin mo si Pedro. Literal siyang lumakad sa tubig. Pero hindi sinabi ni Jesus, "Huwag mong isipin, Pedro. Okay lang yan. Di naman malalaki ang alon." Hindi. Ang sabi niya lang, halika, isang salita, at may pagpipilian si Pedro, manatili sa bangkang ligtas o tumapak sa gitna ng alon. At oo, na-distract siya. Oo, lumubog siya. Pero alam mo, hinawakan siya ni Jesus. Kasi eto ang totoo, kapag tinawag ka ng Diyos na tumapak, hindi ka niya pababayaan. Paano kung hindi tumapak si Pedro? Paano kung pinairal niya ang takot at nanatili sa bangka? Nakaligtaan sana niya ang milagro at baka lang, ang susunod mong hakbang ng pananampalataya ay papunta rin sa milagro, ang takot na magkamali. Alam ko iniisip mo, paano kung mali ang mapili ko? Paano kung pumalpak ako? Makinig ka, mas malaki ang Diyos kaysa sa mga pagkakamali mo. Minsan, sobrang takot natin magkamali kaya wala tayong ginagawa. Pero eto ang gusto ko sa Diyos, kahit magkamali ka ng liko, marunong siyang mag-recalculate ng ruta. Sabi sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sariling unawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Napansin mo yon? Itutuwid niya ang landas mo. Hindi. Kailangan perfect ka or iiwan kita. Hindi. Siya ang mabuting pastol at ginagabayan niya ang mga tupa kahit minsan naliligaw. Ang susi sa pag-usad. Kaya ngayon, tatanungin kita, ano ang susunod mong hakbang? Baka pagtitiwala kay Lord sa career mo. Baka desisyong matagal mo nang tinatakbuhan. Baka ito na ang oras para pakawalan ang takot at sabihing, sige Lord, hindi ko alam ang lahat, pero nagtitiwala ako sa iyo
At yung hamog, hindi mo kalaban yan, paalala lang yan na hindi mo kailangang maglakad mag-isa. Nauna na si Lord sa'yo, alam niya ang pupuntahan mo, at ang hinihiling lang niya ay ito, tumapak ka sa susunod na hakbang.